Naku mga ka-Duterte sulid, nagkakagirian na dito sa loob ng Senado mga idol. Alam naman natin to bukas ulit ay magkakaroon ng hearing itong Blue Ribbon Committee patungkol sa mga nangyayaring anomalya, itong mga flood control. Ngayon, mainit na mga balita at ugong-ugong kung sino talaga ang masusunod. Saan ba talaga tayo? Dito sa law ng totoong law o ibibend mo ang law? Mga idol, mga ka-Duterte, alam natin, dyan sa loob ng Senate rule, itong Philippine Constitution, pagdating sa mga botohan dyan sa loob, ay kailangan 13. At meron tayong senador na 24 senador. Ganito ang mangyayari ngayon, ipapaliwanag ng mabuti ni Attorney Harold Respicio, itong Vice Mayor ng Maria Mercedes. Kahit maka-Duterte to o pusong masa, alam na alam natin kahit tayong mga ordinaryong tao kung ano talaga ang rule dyan sa Senado. Ano ba talaga? Ibibend mo ang law o susunod tayo sa batas? Panoorin natin tong salaysay ni Attorney Harold Respicio patungkol dito sa mga nangyayari. Kasi mainit ito bukas. Kaabang-abang ito kasi laman ng mga balita kung sino ba talaga ang magiging Senate President pro tempore. 'Di ba, mga ka-Duterte? Alam natin mismo kung sino ang nagbe-bend ng law. At alam natin mismo kung sino ang tama. Nasa tama ba talaga tayo o nasa mali? Panoorin nating mabuti ito ang salaysay ni Atty. Respicio mga ka-Duterte. Tara, let's go! Sa yung 24 kapag labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas. Labas Kasi nga, ng doon sa Pilipinas. ating konstitusyon, kapag wala kayong quorum, kapag wala kasi kayong quorum, hindi kayo makagawa ng business. Hindi sila makapag-operate. Pwede kayong mag-issue ng warrant to compel yung member ng Senate na mag-attend at mag-do business kayo. Since nasa Tama. ibang bansa yung isang member, hindi mo siya makakompel, therefore babawasan mo yung number to determine quorum. Pero Correct. nasa labas ba ng Pilipinas si Bato? Hindi naman na-establish yun. Outside ba ng compulsive power ng Senate, si Jinggoy na nasa loob ng detention Pilipinas. ngayon? Hindi po. Kasi po kapag ordinaryo kang akusado, halimbawa marami kang case, marami kang warrant, nahuli ka base sa warrant ng isang korte, tapos yung isang korte nag-issue ng warrant, pwedeng makipag-coordinate yun o pumunta muna yung naaresto mo na tao dito sa venue ko kasi meron kami Correct. pagdinig dito. Ganon din. Yan, maganda yung pagkapaliwanag ni Atty. Respicio mga ka-Duterte. Kahit si Jinggoy nakulong, di ba? Kasi may obligasyon siya bilang senador. At nagkaroon ito ng business, itong quorum na tinatawag. Business ang binibigay lang niya ng example. Kung ang business ay magkakaroon ng quorum, itong mga senador na may responsibilidad sa quorum, sa business, ay pwede silang pumunta. Mag-issue lang siya ng ganitong ganyan. Wala naman siya sa ibang bansa. Ganon. Ganon din kay Bato. Pwede siyang pumunta anytime. At ang botohan nila, itong majority na 13, hindi mababawasan. Ganon ang kanyang paliwanag. Pwede sila. Majority pa rin ang tinatawag itong sila Bato, sila Robin Padilla, sila Jinggoy. Counted pa rin yon ang mga ka-Duterte. Ituloy muna natin ha, mga idol. Yun po yung Senate. Kasi yung compulsive power ng Senate, parang compulsive power yan ng court. Pwede mong hilingin yung pagpunta ng isang tao na mag-attend. Oh, 'di ba? Pwede ka humingi ng parang request kumbaga na umattend ka sa business na 'yon, itong quorum na tinatawag diyan sa kunwari magbobotohan. Magkakaroon ng hearing about kay Inday Sara, itong impeachment. Alam naman ito. Alam naman natin lahat ito ay patungkol dito kay Inday Sara. 'Di ba? Kaya huwag tayong mag-alala mga ka-Duterte. Maayos yung lagay natin. Basta wag lang dalhin sa Netherlands si Bato. Doon tayo madadali pag nandun na sa Netherlands. 'Di ba? Hindi na counted si Bato noon pag nasa ibang bansa. Kailangan nandito ka sa Pilipinas. Lalo-lalo na pwede ka naman mag-request. O, 'di ba? Kakasabi lang niya, ulitin natin saglit, kunti lang. Yan. Hindi makipag-coordinate yun. O, pumunta muna yung naaresto mo na tao dito sa Makipag-coordinate. venue ko kasi meron kaming pagdinig dito. Ganon din po yung 'Di ba?
Makipag-coordinate siya, kasi merong pagdinig dito, mag-request siya, pwede siyang umaten. O, kung sa Sandigan Bayan siya, nakadetainee, pwede siya mag-request doon. Sandigan Bayan, meron kaming quorum. Itong business na to, magkakaroon kami ng ganito, botohan. Si Jinggoy, pwede. Si Bato, pwede yan. Matik yan, anytime. Pwede si Bato. Kaya abang-abang lang tayo kay Bato, bigla na lang lilitaw yan. 'Di ba? Ang tanong dito, kung sino talaga itong magbe-bend ng law. Alam naman natin na si Getchal yan ay nag-o-taking na siya bilang Senate President pre tempore, 'di ba? Mga ka-Duterte. Ay hindi natin dito natin malalaman hindi na nga sila umabot ng 13. Bakit ginawa nilang Senate President pre tempore si Gatchalian? 'Di ba? Tuloy muna natin bago tayo pumapunta kay Gatchalian. Tapusin muna natin si Atty. Respecio, mga ka-Duterte. Maganda itong paliwanag niya na sulit pa rin ang 13 na majority. Kasi wala naman sila sa ibang bansa. Okay? Tuloy natin. Senate. Kasi yung compulsive power ng Senate, parang compulsive power yan ng court. Pwede mong hilingin diba? yung pagpunta ng isang tao na mag-attend ng kanyang responsibilidad na mag-appear sa iyong venue. Magko-coordinate lang yan dun sa korte na naka-aresto. Besides, hindi pa naman... Nagpag-coordinate lang talaga siya doon sa Sandigan Bayan, mga idol, si Jinggoy. 'Di ba? Si Jinggoy lang ang tinutukoy natin dito. Wala na ibang nahuli. 'Di ba? Pwede, mga ka-Duterte, kaya wag tayong mag-alala. 'Di ba? Kahit wala na yung online voting na yon kasi nag-walk out sila at ayaw nilang aprubahan, pwede palang gumawa ng ganito. Mabuti na lang ito si Atty. Harold Respecio, iba talaga pag abogado ka, mga idol. Kasi hindi natin alam to, mga ka-Duterte. Abogado lang ang may alam. Yung iba dyan, nagpapaka-abogado. Kaya nagbe-bend ng law. Ay, nako po. Alam naman natin yon kung sino, mga idol. 'Di ba? Tuloy muna natin. Convicted itong si Jinggoy Estrada at napatawan ng parusa na disqualification to hold office. Sinabi na rin po ng Supreme Court iyan, kapag naaresto ka at hindi ka pa na-convict, hindi ka pa disqualified, member ka pa rin ng Senate at pwede kang i-compel na mag-appear. Napaka-the best na paliwanag to, mga idol. Kung hindi ka pa convicted at hindi ka pa disqualified, di ba? Si Jinggoy, sumuko yan, mga idol. Kumbaga, pinoproseso pa lang ang kanyang itong mga aligasyon. Hindi pa naman talaga convicted si Jinggoy Estrada sa mga paratang sa kanya, itong flood control na kickback at saka itong komisyon. Wala pa naman talagang hearing na guilty siya. Yun ang sinasabi ni Atty. Respecio na hindi pa siya convicted. 'Di ba? Wala pang parusa sa kanya, mga idol. Kumbaga, sumuko siya, si Jinggoy, ito si Senator Jinggoy, sumuko siya at gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Okay, maliwanag ang sinabi ni Atty. Respecio, mga ka-Duterte, kaya huwag tayong mag-alala. Tuloy pa natin kasi maganda itong kanyang mga paliwanag. Kasi tayong mga taong bayan, hindi natin itong alam. Mahirap din itong nakikipagbaka tayo, nakipaglaban tayo, na wala tayong alam. Kailangan, alamin natin to. Dito tayo sa mga may puso. Di ba? Ito, tama, nasa tamang tuwid. Inday Sara Duterte, Tatay Digong ang pinaglalaban bayan. Kaya maraming mga balakid. Pag tama ang ginagawa mo, asahan mo maraming mga pagsubok. Kaya go lang tayo, nasa tama tayo. Di ba? Tuloy natin, mga ka-Duterte. Sa harap ng Senate. Hindi mo pwedeng summarily na i-deprive ang ating mga constituents ng kanilang representation through Bato and through Jinggoy. Pwede nilang i-compel actually kahit hindi si Jinggoy at si Bato, yung ibang members din ng Senate. Yung circumstances sa Cuenco is labas siya sa compulsive power ng Senate dahil nasa labas ng bansa. Yun yung doctrine. At ang yun sa power ng Senate na mag-issue ng warrant to compel. Ine-example lang niya sa pag ikaw ay nasa ibang bansa, yun, hindi talaga na pwede yun, mga ka-Duterte. Sureball na yun kasi Bato, wag talaga magpahuli ng ICC warrant na yan. Walang jurisdiction, walang kapangyarihan at hindi pwedeng dumikta ang ICC sa ating mga Pilipino.
Lalong-lalo na sa atin. Isipin mo, wala nga silang kapangyarihan. Anong ano nila? Hindi sila legit sa atin. Sabi pa ni Trump, no legitimacy, no authority. Di ba? Ang liwanag-liwanag. Anong pinagkaiba ng Amerika sa Pilipinas? Wala. Di ba? Wala nga silang jurisdiction. Wala silang pakialam sa atin. Kumbaga, okay, maliwanag na maliwanag ni sinabi ni Atty. Respicio mga idol. O, tuloy pa natin, may kunti pa. Baka maganda yung mga sinabi niya eh. Attendance. Yun yung specific doctrine. Ngayon, i-apply mo dun sa circumstance ni Jinggoy at ni Bato. Nasa labas ba sila ng bansa? Hindi po. Therefore, yung analogy is flawed. Yung position na yon ay fallacious. Okay? Therefore, si Jinggoy at saka si Senator Ronald Bato, nasa labas ng bansa ba sila? Therefore, okay yung circumstances bilang senador. Mag-request lang sila kung saan sila nakadetain, di ba? Ito si Jinggoy. O, na meron silang quorum na tinatawag itong business. Di ba? Pag magkakaroon ng botohan, mag-request sila. Anytime. Anywhere. Basta nasa Pilipinas ka, mga idol. Di ba? Ang importante, hindi pa convicted itong nangyayari kay Jinggoy. Kaya huwag tayong mag-alala mga ka-Duterte kasi si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, yan ay allegation pa lang. Kaya sabi niya, lilinisin ko tong pangalan ko at hindi ako guilty. Di ba? Yung mga paratang sa kanya kasi na politika siguro siya, go, laban. Tama yung ginawa ni Senator Jinggoy. Humarap siya. Sumuko siya, pati yung sahod niya, naka-hold, lahat. Di ba? Ngayon, bilang senador, pag may mga ganitong pangyayari, may mga botohan na pwede siya mag-request. Abogado ba, mga idol? Atty. Respicio, alam naman natin to, napakatalinong abogado. Bata pa. Matalino. Ganito ang may puso. Pag tayong nasa tama, asahan natin to, ang pinaglalaban natin ay maraming mga pagsubok at balakid. Alam natin to, itong mga panahon ng mga napakandami dyan mga dilaw na yan. Noon pa yan, itong mga dilawan, 3 dekada tayo, pagkawala ng mga Marcos. Naku po, speaking of Marcos, yan si Senior Marcos ay dating Liberal Party din yan mga idol. Liberal yan. Dating dilaw din yan. Humiwalay lang. Humiwalay lang yan mga ka-Duterte, mga idol. Alam natin ang istorya niyan. Kaya dito natin malalaman ngayon kung sino talaga ang masusunod. Pagdating dito sa Senate President pre tempore at saka itong Senate President na hinahawakan ni Senator Alan Cayetano. Kasi napaka-importante ito mga ka-Duterte kasi kahapon nagbigay rin ng salaysay si Senator Loren Legarda. Kasi alam naman natin lahat, kahit i-search mo dyan sa Google, napalitan na ba ang batas ng Senate Rule ng Konstitusyon ng Pilipinas? Di ba hindi naman? Bakit tinuloy at nag-oting sila kapalit kay Legarda? Ito si Gatchalian. Kaya maraming mga haka-haka at balita-balita na bukas, alam natin to at magbubukas ulit itong Senado patungkol sa flood control. Di ba? Kung sino talaga ang magiging tunay na lehitimo. Para sa ating taong bayan, sino ba talaga ang karapat-dapat? Mga ka-Duterte. Kasi alam naman natin to, ang mga nangyayari ngayon ay may mga pro. Pro Marcos ka, halatang halata. Pro Duterte ka. Ano ang pinaglalaban ng Duterte? Anong pinaglalaban ng Pro Marcos? Mga idol, sa panahon ngayon, alam na natin, tayong mga taong bayan, kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Di ba? Ano ba ang ginawa nila kay Inday Sara? Gusto nilang tanggalin sa pwesto. Gusto nilang pabagsakin ang Duterte. Bakit? Anong meron sa Duterte? Takot sila na makaupo ang Duterte at bumalik? Kasi maraming naku po, pag once makaupo ang Duterte, mananagot talaga sila lahat. Ngayon, walang nananagot. Yan ang tinatawag natin na pro. Di ba? Mga alam naman natin yan, mga idol. Hindi na tayo dito mga baguhan pa. Kung wala ang social media,
Kung wala itong mga Facebook na tinatawag, YouTube, mga TikTok, itong mga Instagram, ano pa bang mga platform dyan, kawawa ang Duterte. 100%. Alam natin yan, itong mga malalaking station dyan, at itong mga hindi naman karamihan, kasi binalita sa atin, no, balitang balita kahapon, na karamihan sa media ay bayaran. Di ba? Kaya nga pinatawag ang mga media sa Senado. At tinutukoy nila si Senator Marcoleta. Walang ibang senador dyan na malakas loob na magsabi dyan kundi si Senator Marcoleta. Di ba? Alam natin yan. Itong nangyayari sa Senado kahapon nung nakaraan at nandyan yung mga ibang network. Wala? Kung wala nga itong social media at wala itong mga vlogger na ordinaryong tao, tayo, ako, ikaw, kung wala itong mga internet, ay naku po, kawawa tayong lahat. Lulutuin lang tayo. Ilang dekada rin tayo nag-antay noon. Di ba? Kaya matagal na itong nangyayaring mga flood control na yan. Matagal na yan, idol, mga ka-Duterte. Hindi nagagawa. Akala mo nagawa na itong project nila? Noon pa yan, wala. Noon pa yan, mga ka-Duterte. Sa panahon ni Tatay Digong, sa administrasyon niya, 8 kongresista ay sinibak. Alam natin yan lahat. Noon. Diba? Grabe dyan. Kaya nagtayo si Duterte sa kanyang administrasyon ng anti-corruption. Itong tinatawag na PAAC. Diba? Ngayon, sa panahon ni Marcos administrasyon, tinanggal yun. Bakit? Bakit tinanggal? Anong meron? Di nagkalitsi-litsi na ngayon. Ito na yung nangyayari ngayon na grabe ang korupsyon, grabing mga maleta, grabing perang nawawala sa pera ng bayan. Ngayon, bukas, Lunes na Lunes, magbubukas ulit ang Senado. Sino ba talaga ang uupo dyan sa harap? Bilang Senate President pre tempore. Itong pinaghahawakan ngayon ni Gatchalian. Kasi maliwanag pa sa buwan na alam natin yung nakaraang araw na nagbutuhan sila at tag-oath-taking si Gatchalian ay hindi sila 13. Sabihin natin si Chis Osguidero ay bumoto bilang 12, pagiging 12 pa rin sila. Hindi pa rin sila 13. Paano nangyari ang 12 ay nagawing 13? Paano nangyari ang mali ay naging tama? Paano nangyari ang batas nagbago? Kung ang batas ng Pilipinas, itong tinatawag na Senate Rule, paano nangyari yun? Naging tama ang mali, mga ka-Duterte. Diba? Liwanag, dito, panoorin nating mabuti itong salaysay kahapon ni Senator Loren Legarda, mga ka-Duterte. Kumbaga, pinapaliwanag niya ng mabuti kung ano ang Senate rule pagdating dyan sa Senate pre tempore at Senate President. Walang pinag-iba. Parehong-pareho lang sila ng rule. Ito, panoorin natin mabuti yung salaysay ni Senator Loren Legarda, mga ka-Duterte. Ito ay kuha kahapon. Meron siyang video na sinasalaysay niya kung ano talaga ang pinaka-rule ng bilang Senate pre tempore, kung bakit hindi pwedeng ganun ang sistema. Parang ang nangyayari, binali nyo yung batas, mga Duterte. Panoorin natin to, salaysay niya. Senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya.
ng Senado. Wait Sa lang Rule mga 2, ka-Duterte, i-pause lang Section natin. Ang liwanag-liwanag ng sinabi niya. Sa Senado, itong ayon sa 1987 na Constitution, ang ibig sabihin daw mga idol, ang liwanag ng pagkasabi niya, 24 na senador dyan ang meron. Kung paghahatiin, magiging 12. Ibig sabihin, hindi pwede. Di ba? Ang liwanag-liwanag ng sinabi niya, kailangan 13 talaga. Kaya matatawag siyang majority. Ngayon, pwede ka nang maging mahalal ka na bilang Senate President or bilang Senate Pro Tempore. Yung batas na never pa yan nabali kahit kailan. Bakit itong nakarang araw, nag-oath-taking sila, wala naman sila sa 13? Anong meron? Bakit ganon? Tapos sabi ng Malacanang, kinikilala nila itong nangyayaring batas. Nag-bend na naman sila ng law, ng batas. Mga ka-idol, mga ka-Duterte, mahirap ito. Kasi alam natin itong nangyayari ngayon. Alam nyo naman mga ibig kong sabihin, mga idol, napakabigat ito. Kita nyo si Bato, may kaso. Robin Padilla, may kaso. Marcoleta, may kaso. Jinggoy, nandun na. Nauna na. Sunod si Cheese. Sunod si Joel. Sunod dyan yung 2 bilyar. Anong ibig sabihin nun? Nagkataon? O talagang sinadya sila ngayon? Ang isusunod nilang bibigyan ng kaso dyan, si SP, Alan Cayetano. O di ba, naglabas na nga ng obstruction justice yung sino ba to? Si IDG ba yun? Na si Alan Cayetano, dahil siya ang nagbigay ng custody kay Senator Bato. Ngayon, pinahanapan siya ng anong basihan niya? Bakit binigyan niya ng kustodiya? Yun yung pinaka-obstruction of justice niya. Naku po. Anong ibig sabihin? Di ba? Ang liwanag-liwanag sa batas ng Pilipinas dito sa Senado natin ay kailangan kung maghahalal ka bilang isang presidente o Senate President dyan sa loob ng Senado, kailangan magbotohan sila higit at hindi bababa sa 13 na senador. Paano nangyari? Di ba? Matatawa ka na maiinis. Di ba? Ba't ka maiinis? Kalukuhan mga ka-Duterte ang pinaggagawa. 12. Paano nangyari ang 12 naging 13? Paano nangyari ang mali naging tama? Paano yung batas ng 1987 Constitution ng Pilipinas nagbago? Paano mo ipapaliwanag ito ngayon? Yun ang tanong ng bayan. Kung sabihin nila gusto nilang magtrabaho, ewan ko na lang. Meron silang ibang pakay dyan. Gusto talaga nila na sila uupo dyan at hahawakan nila ang Senado. Ituloy muna natin to kay Senator Loren Legarda, mga ka-Duterte. Kasi ang hirap ng hindi naman tayo mga bata na. Ay nako po, ituloy na natin. Na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Mga ka-Duterte, ang liwanag-liwanag, pare-pareho lang sila. 'Di ba? Pare-pareho lang sila ng rule. Yung batas na yan, kung magluklok ka ng Senate President, ganun din ang tempore. Pareho rin sila, magbotohan. Senate Secretary at itong Sergeant at Arms, pareho lahat. 'Di ba? Ang liwanag-liwanag ng pagka-explain ni Senator Loren Legarda. 'Di ba? Paano nila nagawa 'to? Paano nila i-explain sa Pilipinas? Kung ako rin ng mga media diyan, kung nandiyan lang ako sa loob ng Senado, pwede bang magtanong? Paano naging tama? Paano naging 13 ang 12?
Saan kayo kumuha ng lakas ng loob? Hindi ba kayo nakakahiya para sa taong bayan yung pinaggagawa nyo? Alam naman namin mismo, kami mga tao, kami mga media, tayong mga ordinaryong tao na mali ang ginagawa nyo. Mali mga ka-Duterte. 12! Paano naging tama ang mali? Paano nila i-explain yun? Tapos sasabihin nila, kinikilala ng Malacanang. Ay, grabe na to. Huwag na tayo mag-hearing. Wala nang impeachment na mangyayari. Alam na kung anong mangyayari mga ka-Duterte. Talo si Inday sa botohan. Kita nyo naman, wala pa nga botohan. Ang mali, naging tama. Ang 12, naging 13. Ang batas na 1987 Constitution nagbago. Di ba nakakatawa? Paano nila-explain? Bakit ang mga media hindi mag-react sa ganun? Kayong mga malalaking media, nandyan kayo sa loob ng Senado, minsan nakakaharap nyo itong mga senador na to. Tanungin nyo, paano naging nangyari, Senator Gatchalian, na ang 13 dapat, higit sa 13 or 13, ang magiging butuhan sa pagdating ng ganyan, pagluluklok? Paano na i-explain yun? Sige nga, kahit siguro si Alan Cayetano ang sasabihin niya, illegal. Yun naman talaga eh. Di ba? Sinabi na nga ni SP Alan Cayetano yan na illegal ang ginawa nila. Kaya nga kumuha siya ng 3 book. Yung libro ng Senado, Senate Rule, tapos yung libro ng Philippine Constitution, at saka itong Biblia, mga ka-Duterte. Respeto lang. Diba? We'll see. Tuloy natin. Kasi mahirap to eh. Bukas kasi magbubukas ulit ang Senado. Kaya kailangan pag-usapan natin to tayong mga taong bayan. Hindi tayo pwedeng nganganalan tayo at parang susunod-sunod ka na lang kasi wala nating magagawa. Utos ng taas. Hindi pwede yung ganoon, mga idol. Walang mangyayari sa Pilipinas pang ganyan tayo. Ibig sabihin, kawat lang. Sige, okay lang, mangawat. Wala nating magagawa. Ganon? Hindi pwede yun. Pera natin yan. Mayroon tayong karapatan bilang isang Pilipino na isang nagbabayad ng tamang buwis. Diba? Lalong-lalo na tayong mga laborer, kontraktual. Ang hirap-hirap na nga ng araw-araw natin na trabaho. Tapos sila, hay-hay. Mangawat lang sila. Ay, nako po. Kain, sarap pa ng pagkain, sarap ng buhay, matulog, naka-aircon. 'Di ba? Magdamag pang aircon 'yan. Tayo. Walang aircon, kawawa. Electric pan, napakainit. 'Di ba? Doon dito, pagkain, paulit-ulit. Sila, iba-ibang klase pa 'yan, bongga pa. Saan galing yung pera nila? Pera natin. Yung sinasahod nila, pera natin. Kinakain nila, pera natin. Yung tinitirahan nila, baka pera natin din yan. Mahirap magsalita, pero siyempre, public servant sila. Diba? Eh, talaga naman, kaya ang daming gusto dyan na tumakbo ang pagkapolitiko. Kasi ang sarap ng buhay, mga ka-Duterte. Ay, nako po. Ito, abangan natin, tutuloy pa natin to kay Senadora. Anong salaysay niya? Eh, nakita na natin eh. Diba? Ini-explain niya itong mga batas ng Senado. Tuloy natin. Inaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 13 botong 15, kailangan, ha? Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin
ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate See? President Kita nyo na? O, ulitin na natin. Tuloy muna natin saglit. pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo Di ba? O, labag sa batas ang ginawa nila. Di ba? Kasi 12 lang talaga sila doon, mga ka-Duterte. Talaga namang gusto talaga nila umupo dyan. Di ba? Sabi pa nga ni Erwin Tulfo, siya daw yung legit na Blue Ribbon Chairman, mga idol. Ay, nako po. Matatawa na lang tayo dito sa mga nangyayari kasi obvious na obvious talaga na kahit wala sa... Paano nangyari yung 13, di ba? 12 na nga lang talaga sila doon. Pasalamat pa nga sila. Si Chis dumaan pa. Ay, nako po. bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Correct. Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute Mga a ka-Duterte, quorum post lang to natin do to business. I-post lang ko lang Ito mga idol. Mahaba-haba kasi itong paliwanag ni Senadora Lourdes Legarda patungkol dito sa nangyayari. Halos in-explain talaga. Kita nyo, maayos na maayos ang pagka-explain niya. Dahan-dahan na itong mga nangyayari dito sa Senate ngayon, itong paghalal nila kay Gatchalian ay hindi tama. Di ba? Labag sa batas. Kumbaga, illegal. Paano nangyari ang illegal naging legal? Ganon ang sitwasyon natin dito mga ka-Duterte. Napakahirap, napakabigat ang ating sitwasyon dyan sa loob ng Senado. Hindi natin alam kung ganito ang mangyayari at patuloy silang ganyan, ano pa ang pinaglalaban tayong mga supporter ng ito ni Inday Sara. Obvious naman, nakitang-kita talaga namang kahit yung mali ay naging tama. Obvious naman, na 12 lang talaga sila na senador doon. Paano naging 13 ang 12, mga ka-Duterte? 'Di ba? Yun pa lang, dito pa lang makikita na natin, wala pa ngang hearing itong impeachment. Wala nang mangyayari. Wala, maiinis ka lang na obvious itong nangyayari ay lulutuin. Ang ibig sabihin, talagang hawak nila. Kahit yung mali, wala tayong magagawa. Tama sa kanila yun. Ganon. Ay, nako, kaya pala malakas ang loob ng dalawang brothers kung maghamon, kung magsalita, akala mo ang tatapang. Diba? Kita nyo naman. Sila pa itong may ganang nag-walk out, sila pa itong unang nagbastos. Diba? Tapos ngayon, nagtrabaho ito sila, nagkaroon ng Blue Ribbon hearing. Nagalit. Nanggagalait eh. Oh, see? Alam naman din natin na si Gatchalian ay makamarkos to, mga idol. Alam natin lahat dyan na ito sila Kiko, sila Bam, pero kapansin-pansin din ni Bam Aquino no, mga idol no. Pati si Risa. Ang tatahimik nila ngayon. Napapansin ko lang sila ngayon. Napakatahimik. Tahimik nila. Takot na yan sila na baka sa susunod na eleksyon, itong mga senador ay mawala sila sa bilang dyan. Walang mangyayari pag iupo pa rin natin yung mga ano na yan. Ay, nako po. Matagal na yan silang maging senador, mga ka-Duterte. Walang nangyari sa bansa natin. Ibalik natin itong puso at may tapang. Ganon din itong mga senador at itong mga kongresista. Nawala na si Kiko. Diba? Sunod niya si Leandro Libiste ang tanggalin nila dyan sa ano. Kasi pareho lang to si Kiko at saka to si Libiste na pinaglalaban itong korupsyon. Diba?
O ngayon, bukas, hanapin, abangan natin tong mga, ito napakaliwanag mga Duterte mga idol ang pagkakaiba at pinapaliwanag na itong nangyaring pagluklok nila kay Gatchalian ay labag sa batas. Bukas natin malalaman to kung anong mangyayari. Huminga na lang tayo ng malalim. Kita yung nangyari sa Senado, nagputukan. Anong sinabi ng NBI? Wala daw sila dyan. Bakit nandyan? Di ba? Pansin nyo na, umpisa pa lang parang kakaiba. Kaya we'll see, itong mga nangyaring mga bagong liderato. Ito na yung tinatawag nila na kudita. Sa hindi kudita ng mga sundalo, mga Duterte, pagpapalit ng liderato. Sabi pa nila, silent martial law. O, di ba? Abangan natin to. At kayo na bahalang maghumusga dyan. Kayo na bahalang magsabi dyan sa kanila. Pagsabihan nyo nga. Basta tayong mga ka-Duterte, ang pinaglalaban natin ay bansa. Mag-ingat tayong lahat. Huwag masyadong maharas. Pwede kang magsalita, mag-voice out. Idaan natin sa tamang proseso. Idaan natin sa peaceful na pakikipaglaban. Kasi yon ang gusto ng mga Duterte. Ng pamilya Duterte. Kasi tayong mga solid Duterte, tayong mga Duterte na pinaglalaban natin, si Tatay Digong, si Inday Sara, nasa likod lang tayo, tayong mga taong bayan. Kaya maraming salamat mga idol. I hope na maging maayos yung bansa natin, Pilipinas, kasi iisa lang naman talaga ang pinaglalaban natin. Isipin mo, tayo nag-aaway. Pagdating naman sa digmaan, kapwa Pilipino rin kaaway natin. Diba? Merong mga rebelde, may mga terrorism, may sundalo. Isipin mo, pareho-pareho lang tayo ng mga Pilipino. Diyan, tayong mga tama, tayong mga sundalo, marami talagang pakikipagbaka. Ganon din itong mga Duterte. Ang pakikipagbaka ng Duterte, maraming balakid, maraming mga NPA, maraming terorista, maraming mga sindikato. Ganon dyan sa loob, mga idol. Sindikato. Kaya napakahirap kalabanin natin to. Kasi magbibend talaga sila ng law. Kaya maraming salamat mga idol. Mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Abangan nyo ang ating mga susunod na mga video. Okay? Thank you. I hope maging maayos ang lahat. Ingat mga idol, mga ka-Duterte. Sulid. Laban. Duterte lang. Idol. Ingat.